Ako si Walter, hindi ko tunay na pangalan. Gusto lang din ibahagi ang aking naranasan na ngayong 2025 ay siguro ngay. Nagising na ko sa katotohanan. Taon 2018 masasabi kong lahat ay okay dahil napag-graduate ko ang anak ko bilang isang pulis. Sa kapitbahay naman namin na parte ng LGBT na siyang tinakwil namin dahil silang pamilya ang tsismisan ng barangay at kalat na rin sa barangay namin na ito'y itinakwil namin bilang parte ng kamag-anak namin. Kahit anong okasyon sa amin bahay ay hindi sila imbitado. Inaamin ko na anti-LGBT ako. Ang anak ng isa naming kamag-anak ay nakipag-asawa siya sa kapwa niya lalaki na siyang pinagdidirihan namin. Inaamin ko na nakikipagtalo pa ako sa mga nagbibiro sa akin na baka daw wala pa akong apo ay baka raw lalaki din ang gusto ng anak ko. Sabi ko naman sa kanila na hindi mangyayari yon at pulis ang anak ko at isa wala kaming lahi na bakla. Dahil nga sa ganun biro nila sa akin ay sinusugod ko ang kapitbahay namin na parte ng LGBT, pinagsasalitaan ko ng mga nakakasakit na salita. Mas lalo pa akong naiinis dahil konsentidor ang mga magulang nila. Wala daw sila magagawa dahil nagmamahalan sila na siyang mas lalo ko naman iginagalit. Punyetang pagmamahal yan ang sabihin nyo. Abnormal kayo, yan ang isinigaw ko sa harapan nila mula noon. Sila na mismo ang umiiwas pag nakikita nila ako. Hindi rin nagtagal ay ibininta nila ang bahay nila at lupa nila sa lugar na yon na siya naman ikinatuwa ko dahil wala nang magpapahiya sa amin doon. Taon 2023 nakipag-asawa ang anak kong pulis. Ginanap namin sa isang pinakamagandang restaurant na malapit sa lugar namin. Febrero 16, 2023. Ang araw ng kasal ng anak ko na napakagrande pero di ko inaasahan na makikita ko ang inakwil kong kamag-anak namin. Agad ko naman silang nilapitan at sinabi kong hindi sila imbitado sa kasal ng anak ko. Nag-aabot sila ng regalo pero sinabi ko na hindi namin kailangan ang regalo at pasimpleng pinaalis ko ang mga ito at mas lupang nakakahiya dahil magkasama pa talaga sila, wala rin silang nagawa at daladala ang regalo nilang umalis. Sa araw din na yon ay naging maayos naman ang kasal ng aking anak dahil masaya lahat ang mga bisita. Lumipas ang mga ilang buwan, dumating ang hindi ko inaasahan pangyayari dahil ang anak ko at ang asawa niya ay palagi silang nag-aaway hanggang sa dumating ang araw na nakikipaghiwalay ang asawa niya sa anak ko. Kinausap ko ang asawa ng anak ko kung bakit nakikipaghiwalay. Ito at ang dahilan ay hindi raw makakabuntis ang anak ko dahil azoospermia daw ito, ibig sabihin zero fertility ayon sa doktor na pinagtinginan nila. Kaya daw nakipag-asawa siya para magpamilya. Pero ang pangarap niyang pamilya ay mukhang hindi matutupad sa anak ko. Hindi ako nakapagsalita sa oras na iyon kundi wala akong nagawa at hinayaan siyang umalis din sa araw na iyon. Tinanong ko ang anak ko kung totoo ang sinabi ng asawa niya at inabot na lang niya ang resulta na ibinigay ng doktor sa kanya na hindi na nga makakabuo. Ayon sa resulta nito, hindi na rin ako masyado lumalabas at pumupunta sa mga okasyon na nagaganap sa lugar namin. Araw ng Lunes dumaan ako sa lugar kung saan ginanap ang kasal ng anak ko para bayaran ng balanse na hindi pa namin naibigay. Buti na lang at nakiusapan ko ang coordinator nito na pwedeng installment ang bayaran habang inaantay ko ang manager ng restaurant upang bayaran ang nasabang balanse. Lumapit ang isang staff at sinabing wala ang manager at sakto naman tumatawag ang manager at sinabing ibigay na lang ito sa may-ari dahil papunta pa lang ito sa restaurant at ito ay may nilakad. Agad naman na oo ang sinabi ko upang makilala ko at magpasamat na rin dahil sa magandang serbisyo na ibinigay sa kasal ng anak ko. Maya-maya ay mula sa kinaupuan ko ay natatanaw ko mula sa baba ang lalaking may kausap sa cellphone ay paakyat at ang kamag-anak namin na itinakwil ko. Muli na naman na masisira ang araw ko nito, de bale. Hindi naman siya ang pinunta ko dito. Kumusta po kayo, Sir Walter? Sakto naman parating ang manager at sinabing pasensya na po kayo, may nilakad po kasi ako, de bale. Andito naman po yung may-ari sabay nagbigay. Galang sa kamag-anak ko na itinakwil ko. Siya po ang may-ari nito at pumayag na pwedeng installment po kayo magbayad. Alam niyo, sir, kayo lang po ang pinayagan ng boss namin na pwedeng installment ang bayad, kaya sa kanya po kayo magpasalamat at nagbigay galang sabay alis na rin ito. Natamimi ako sa narinig ko at medyo nanginginig na hindi ko maintindihan. Tahimik akong nakipag-transaction sa kanya dahil hindi ako makapagsalita. Pagkatapos
Binigay ko ang pera at dahan-dahan din akong umalis. Pero may palapit na masayahing bata at tinawag niyang daddy ang kamag-anak ko. Sabay nagmano pa sa akin at sumunod na. Lumapit ang kanyang live-in partner na tinawag din ng bata na papa. Hindi ko mapigilan ang sarili. Ko at tila ba ako'y hindi makahakbang sa nalaman ko na sila pala ang may-ari ng napakamagandang restaurant na ito at palaging maraming customer. Ang taong kinainisan ko at ang mga taong pinagdidirihan ko at ang mga kamag-anak kong itinakwil ko ay mas maganda pa ang buhay. Maya-maya ay nilapitan ako ng kamag-anak ko at sinabing sana magkayos na tayo at kalimutan na ang lahat lalo at hindi sila nagtanim ng galit sa kanya. At niyakap ako, bigla na lang akong napaluhan ng di oras dahil iniisip ko ang pinagsasabi ko sa kanila noon. Lumapit ulit ang masayahin. Bata ang pinakilala na ang ay anak ng live-in partner ko at itinuring ko rin totoong anak, tebale at nauunawaan naman ng bata. Kahit bata pa siya, napaiyak na lang ako sa hiya at halo-halo ang nararamdaman ko pagsakay ko sa kotse ko ay itinuloy ko na lang. Doon ang pag-iyak ko dahil hindi ko mapigilan pagkatapos ng ilang oras na napaisip habang tinitignan ang napakagandang restaurant at kung saan naganap ang kasal ng anak ko pero ang anak ko totoong nakapag-aral pero habang buhay naman na hindi siya makapagbuo ng pamilya, samantalang ang kamag-anak ko na itinakwil ko ay maganda ang buhay at higit sa lahat na kahit pareho, silang lalaki ay matatawag na family dahil ang bata naman ay mula sa ka-live-in partner ng kamag-anak ko. Sinabi ko pa sa kanila noon na hindi sila magkakaanak dahil pareho silang lalaki pero kung ikukumpara sa anak ko at sa buhay ng tinakwil kong kamag-anak ay wala kaming maipagmayabang at kinarma na talaga ako sa pinaggagawa ko noon.